Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Ano tayo dito? One day ago ito eh. DDS versus DDS na. Maharlika, minura ni Senator Bato de la Rosa. Binayaran daw ni Lisa Marcos. Nagbigay po tayo ng reaction dito sa naging hearing nito si Bato, no? Tungkol do sa testigo na huhuli daw kay Bongbong Marcos nung taong 2012. Ito na. Saan? Ito na, oh. Saan? Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Binabasa niya ho yung cellphone niya. Ibig sabihin, alam ni Maharliko ang number ni Bato. Diba? Matibay talaga si Maharliko. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up Irresponsible media personality, pero nakukonta ka Bato ah. Ito mo. with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Loko ka talaga, Maharliko ka eh. Bakit sinisiraan mo si Bato? Tuloy. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. Pat hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako. Wala akong... Talagang minadali pala ni Bato to. Oo. Kaya pala ang bilis paglabas nung Morales dun sa programa ni Maharliko, meron na agad hearing si Bato. Side function palang ginamit niya para mabilis. Tuloy. Kung ginagawa, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ng Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba, Talaga itong Maharlika na to eh. Pumunta ka kasi rito at harapin mo si Bato. anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit mo pa pinatulan? Oo naman. Sige, tuloy mo. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, if I am being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Anong klase itong Morales na ito? Paano paniniwalaan to? Mga boss? Hindi ko ako bongbong Lenny Robredo ko. Pero itong ganitong klaseng testigo, hindi niya raw kilala si Maharlika. PIDEA agent to
Dating PIDEA agent, ito nga raw dapat ang huhuli kay Bongbong eh. Ha? PIDEA agent ka, papa-interview ka kay Maharlika, hindi mo kilala? Ha? Tinawagan ka, interviewin ka, nagpa-interview ka? Oh, di ba? Mga friend, lukuhan yata ito nangyayari nito eh, no? Kukuha ka ng testigo, Maharlika, ganyang klase. Oh, makakasuhan pa ito, itong Morales na ito eh. Sisinungaling eh, di ba? O, tuloy mo. Maharlika, tingnan mo. Kung ikaw, no, agent ka ng PIDEA, ha? Tatawagan ka ng isang hindi mo kilala at i-interviewin ka tungkol doon sa 2012 na dapat na kumbaga sa ano, confidential. Papayag ka magpa-interview sa hindi mo kilala kung anong uring tao yung i-interview sa'yo? Di ba? Tuloy. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing? Why? You ask yourself. Yun nga ang tanong eh. Ba to? Bakit ikaw lang mag-isa dyan? Tsaka yan ngayon, alam mo na ba to? Na pag tinawag ang mga resource person sa Senado para sa katotohanan, dapat baatin. Tama yan, dami nyo yung tinawag dyan. Pati mga PIDEA, nandyan lahat. Tapos si Kibuloy, hindi napapunta-punta dyan. Yung bata mo. O, di ba? Bata niya o bata ka di, Kibuloy? Tuloy. Kung sinong senador lang gusto malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring. O, di nakita mo na ngayon ba to? Kaya pa natatawag si Kibuloy para malaman ang katotohanan. O, alam mo na. Tuloy. Tapos hindi pupunta yung bata mo. Bata mo o amo mo. Right now, kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong isamang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Ikaw naman, Senador. Sino ka naman para hindi babuyin ni Maharlika? Ha? Yung first family, yung presidente saka yung asawa niya, binababoy niyan, ikaw pa. Simple ka. Tignan nga natin kung kaya mo si Maharlika. Pabayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ano ka mo? Mga boss, ang tanong ni Bato, do you think may presyo yung mukha niya? Anong sagot niyo dyan mga friend? Mga ka-warriors. Ha? Ako no comment. Ang sagot ko sa iyo, Bato, kung may presyo ka. Yeah. Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Maharlika. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni... Yun ang sasabihin niya nang galing, di ba? Kung gusto niyang pagtakpan si Marcos, hindi na siya nag-hearing dyan. So, kaya siya nagpatawag niyang hearing na yan. Baka maibuo niya si Marcos. Di ba? Maliwanag sabi niya eh. Kung gusto kong pagtakpan si Marcos, dapat din ako nagpatawag ng hearing na ito. So, hindi niya gustong pagtakpan. Kasi nga kaharap niya na yung PIDEA agent na sinasabing sangkot dito sa kay Marcos noong 2012 na may pupulburon si Marcos, di ba? O, akala niya may mahuhukay siya. O, di ba mga boss? Unawain niyo siya sabi ni Bato ha. Kung gusto kong pagtakpan si Marcos, dapat hindi ko na nagpatawag ng hearing nito. So hindi niya gustong pagtakpan si Marcos. Tuloy. Talagang alam niya magkakabukuhan eh. Pero ang gusto mangyari kasi ni Maharlika, ang ipatawag ni itong si Bato, si Marcos mismo. Oo.
tsaka si Marcel Soriano. Yun ang gusto mangyari nito si Maharlika. Oo. Kung Maharlika okay, ba't di ka kasi umuwi rito? First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak hearing. Tama. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. Tama. God damn. God damn it ka, Marika ka. Dapat kasi ba to dapat nung naghihiring si Senadora Risa Ontiveros, sumabay ka rin nung pinapatawag si Bato. Sumabay ka na nga nung pinatawag ni Senadora Risa Ontiveros si Senyor Aguila. Bakit pagdating kay Bato, tumupi ka? Tatanong lang, Bato. O, tuloy. My God. My God. Tuloy. Anyway, Oh. I don't care about your impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no. Nobody can influence me. Ano ka mo? Nobody can influence you. Masasabi niyo mga ka-warriors. Ako, no comment. No comment ako dyan. Tuloy. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. Bakit hindi ka sumama kay Risa Ontiveros para imbestigahan si Ibulog, ha? Sige, tuloy. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Under the dictate of Malacanang, never. No, my dear. No comment. No comment. No comment. Tuloy. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. No comment na naman ako dyan, Bato. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, Matapang simple to. dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Matagal ng hilo yan. Pinatul-patulan mo pa naman. Ikaw naman. Sayang oras dyan. Bato, tuloy mo. Nag-iisip siya, oh. Yan, oh. Nag-iisip. Sorry. Sorry, palabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best Sige, inuunawa namin ikaw. Tuloy mo, tuloy mo. of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Walang kinikilingan, walang pinapaboran. Ikaw? No comment. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Shout out, Digong. Kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never ako magpadikta. Marami kang gerang nilabanan, tapos under desire ka. Klase ka. Hindi mo ko gayahin. Ako, pag sinabi kong maglalaba ako, hindi makakapagpalag yung asawa ko.
Pag sinabi kong mamamalengke ko, hindi makakapalag yung asawa ko. Ako ang hari dito. Ikaw pala, under Visaya ka pala. Pag sinabi kong mamamalengke ako, hindi magagalit asawa ko, hindi ako papagalitan yan. Hindi siya magrereklamo. Ganun ako ba to? Ikaw ba under ka ba? Ako hindi. It's very unfair. It's very unfair. Unfair ka talaga, mahal Very ka. unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, Nag-iisip na naman. kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilecturan kita. Lecturean mo. Kapag iimbestiga po, madam, ay wag mong haluan ng feelings. Wag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure. Shout out, Kibulog. Bakit si Kibulog? Yung parang pinaburan mo yata si Kibulog, tsaka SMMI. Parang wala ka sinasabing against kay Kibulog saka sa SMMI. Di ba? Tuloy mo. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng ni Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo ko turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Yung mahal ka na yan talaga, Bato, masyadong magaling yan Oo. Hindi ba naman bugak yan? Dating panahimod sa tumbong ni Bongbong, ngayon kaaway niya si Bongbong. Ang problema nga mga boss, pinatulan nitong si Morales Beto, Muhagis, itong PDEA agent. Hindi niya pala kilala, nagpa-interview ka pa kung ano. Wala to, hindi to titindig. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Top-notcher pala yan. Pagdating sa investigasyon. Hindi mo lang Kaya nga bilib ako dito mga kapils. Nung inimbestigahan niya si Senyor Aguila, bilib ako rito, magaling. Magaling talaga. Pero pagdating kay Bulog, nabobo alam, madam. Yung Santo Niño raw siya. Pero pagdating doon sa appointed son, nabobo siya ng todo. Sige, we will set another hearing. Kumsik, kailan natin? Ha? 7. May 7. Ha? Tuesday. We will invite Maharlika. Sabi mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung... Sinagutan ni Maharliko to hindi ko lang pinakinggan Ewan kung pupunta si Maharliko. Alam mo, pinatulan mo yan si Maharliko. Oo, totoo. Pero mga boss, tingnan ka tao. Marami pang nanonood dito kay Maharliko na to. Oo, totoo. Oo, marami pa ring tanga. Sa totoo lang. Tuloy. Kung imbitahan natin? Temo! Sir, si dating Executive Secretary Paquito Ochoa, Paquito Ochoa. Dave Dati Executive Secretary. Dave Curioso, Curioso. yung PDEA contractual, tapos si Ms. Maharlika, then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito their presence is very much highly needed. Kita mo, alam mo ngayon Bato kung gaano kahirap pag pinatawag ka Senado. Your presence is highly needed. Pero yung bata mo, si Kibulog, ayaw pumunta. Di ba? Nasabi ko sa iba to One-sided ba tawag doon? Tuloy. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi,
We will issue Contempt. warrant of arrest Yan. against them kung ayaw na pumunta dito. Yan. Hindi mo ba alam kung nasa si Kibulog, ha? Bato. Mag-collab na ho tayo. Ang tanong ho dyan, ito po bang si Bato, mga boss, boboto nyo pa po ba ito sa darating na 2025? Re-electionist po ito Oo, kita nyo naman. Dyan sa hearing na yan, ang hugot niya dyan, siya ay nagtatrabahong senador at siya ay walang nakakapagdikta sa kanya maliban kay asawa niya, yan, mga ganun, ha? At siya ay para sa katotohanan lamang. Yun ang mensahe niyang hearing ni Bato, no? At yun nga, sabi niya, ikaw Maharlika ka, kung talagang nabayaran ako, di sana hindi na ako nagpatawag ng meeting, di ba? Sabihin, talagang gusto niyang magkaroon talaga ng sakasakali na bukuhan dyan. Hindi naman niya makaya sigurong gawin ang gustong mangyari ni Maharlika na ipatawag si His Excellency. Mantakin mo putik yan. Maharlika gusto ipatawag si His Excellency. Sira ulo rin no? Mag-collab na po tayo mga boss. Oo. Pero kumukulo pa yung tiyan ko. Ano ako Pocari Sweat, yun ang iniinom ko. Saka Loperamide, oo. Kagabi, di ako katulog. Ngayon maya, kumakalam. Ang hirap palang ganun, no? Kala Tibaya, shout out. Federico Mandak, shout out. Good evening, Karoke. Okay lang yan, Karok. There's always a tomorrow. Just get well soon, sabi niya. Hello, mga bear. Okay lang siya. Hindi pa ako masyadong at least kukunti lang to, makapag-collab tayo. User, shout out, user. Wala na. Wala nang masabi sa gulo ngayon sa bagong administrasyon. Pilit po ata agawin ng Duterte, pero sa akin, nakakasawa na po na di iniisip yung paghihirap natin, mga bilihin sobrang mahal po. Ang basta importante sa Duterte ngayon, maagaw niya ang pwesto dahil parating na ang ICC. Go for broke na nga to sabi ni Trillanes, ni Senator Trillanes. Go for broke na talaga to. Oo. Hello, Miss Akira Milus. May you have a good day. Ingat palagi. Shout out, Akira, sabi ni Kalatni. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karoks. Mayo 1, araw ng manggagawa. Peace rally yan po ay karapatan ng mga manggagawa na ilabas, ipahiwatig ang kanilang hinaing at kahilingan sa gobyerno. Karapatan nila yan sapagkat yan mga manggagawa ay nagbabayad ng buwis at diyan manggagaling ang pondo ng gobyerno na ginagasto sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Kaya dapat bigyan ng pansin at pahalaga ang mga kahilingan ng mga manggagawa sapagkat sa kanila nakasalalay ang pag-unlad ng ating bayan. Ang mga manggagawa ang tunay na buhay na bayani ng ating bayan. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Totoo yan. Ferdinand San Juan. Bibian Saremo, shout out Get well soon po, Karoks. Salamat, Bibian. David Alin Mendoza, shout out. Hi po, Karoks. Gandang gabi po. Yan po ang gusto nila, Atty. Enzo. Prof. Magno at iba pa. Mahusay mag-analisa ang mga bagay-bagay. Di gaya niyang mga dutay. Mima lang dapat yung Mima Alicia ang kausap na lang nila. At yung DepEd as in idiot, si Quatari naman ng Pilipinas ay no comment po ako dyan. Esrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Shout out, Rainy Chu.
Brother Ludovico. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Araw ng mga manggagawa. Get well soon, Karoks. Yan ang tunay na rally. Mga DD shit, sabi niya. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Sabi ni friend Shervin. No? Maginhawang pakiramdam na gabi sa iyo, Sir Rox. Hope you feel better soon po. Nothing to worry about po if di ka po makakapagbasa ng mga comments po namin, Sir Rox. Just relax lang po and stay chill at magpagaling ka po. Your excuse for tonight, Sir Rox. I'm sure lahat po kaming mga Team Rocky Warriors nag-aalala at super ka po naming naintindihan. Your health and condition and well-being is much important to all of us po. Have a good night, rest, and good sleep tonight, Sir Rox. Don't worry too much. God will take care of you and will give you the healing touch for you to be well. Take care, Sir Rox. All Team Roque Warriors cares po. Salamat, Prince Shervin. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Maligayang araw ng mga manggagawa kahit maraming malungkot sa mahirap ng bansa. Get well po, Sir Rox. And mabuhay ka po. Mabuhay ka rin, S. Makise. Ladies Anita, shout out ha. Good evening po, Sir Rox. Your loving wife, lalo po sa labing apo mo po. Have a blessed first night of month of May. Keep healthy and safe. Ladies Anita ulit. Oh. Sir Rox, get well soon po. Salamat talaga mga ka-warriors ha. Noel Tenko, shout out. Karoke, pagaling ka kaagad, hindi masaya pag walang collab. Oh, ako rin. Oh. Pero binabasa ko lahat yung mga comments nyo. Masaya ako. Ang gaganda kasi. Sasayangan ko nga eh. Noel Tenko ulit. Oh. Dapat lumaki ang rally laban sa DepEd at ICC. Oh, yun ang dapat maging ano. Kayang-kaya naman yan. Tignan mo ha. Ladies Anita ulit oh. Sir Roque, thank you po sa pag-shoutout sa aking pangalan po. Good night. Get well soon po. God bless po. God bless. Ladies Anita. Cassandra Daisy, shoutout. Please take good rest, Mr. Rox. Banana, pongkan, sabaw, Gatorade, tubig. Lugaw po para ma-replace ang electrolytes ninyo. Oo, yun nga ginagawa ko, Cassandra eh. Especially potassium for your heart. Pag may LBM, you will lose important electrolytes po kasama sa dasal namin mga ka-warriors. Salamat talaga sa inyo. Salamat ako sa inyo. Shirley Jaser, shout out. Kawawa naman ang manggagawa sa Pilipinas. Nananatiling mahirap pa rin. Mga politiko lang ang yumayaman. Sana naman isipin din nila ang mamamayang Pilipino. Alam mo, Shirley, yung sinasabi mong nag-iisip sa mamamayang Pilipino na politiko, parang ano na yun eh, suntok sa buwan. Sa totoo lang, no, mga friend. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At inyong may bahay. God is good, sabi niya. Shirley Jaser ulit oh. Yan ang rally, Karox. Organic, hindi yung hahakutin at babayaran. At dapat talaga bumalik sa ICC ang Pilipinas mismo. Diba? Yan talaga dapat eh. Raul Villanada ulit oh. Tama yata ang magkaroon din ng rally laban kay BP. Testing lang. Pag umubra ang mga teachers at estudyante naman ang nationwide, ano kaya ang hakbang na gagawin ng BP na walang age? Anong hakbang baka mo, Raul? Matutulog lang yun. Walang kwenta sa kanya yun. Mag-rally kayo na mag-rally dyan. Basta't ako, may tiwala sa akin. Si Bongbong. Ayun lang yun. Ted, shout out Ted. Ano ba talaga ang dahilan ni BBM? Bakit niya nilagay si Sara sa DepEd kahit walang itong alam sa edukasyon? Yun ang problema. Yun ang problema, Ted.
Kaya hindi malaman kung sino may kasalanan eh. Alam ni Bongbong na walang alam ito. Ang problema, ang hinihingi pa nito, kung mo siya raw sabi ng kanyang tatay, nagtapos naman daw siya ng ROTC. Ang gusto niyang hawakan, Department of National Defense, Okinawa, Japan. Sabi naman ni Bongbong, hindi, dito ka lang sa Department of Education. Dapat nag-create na lang si Bongbong ng kagaya ng ginawa kay Gadon. Di ba? Nag-create siya, poverty alleviation. Dapat nag-create siya ng isang committee, di silensyo. At si Sara, ang ginawa niyang secretary of no comment. Yun. Di ba? Gumawa siya ng committee di silensyo. Committee di ng no comment. Di. Miyembro niya wala siyang miyembro Si Lito Lapid lang yata, silang dalawa. Sasakali. Tuloy natin kay Ted. Ito ba ay politikang pamamaraan para ilantad ni BBM na hindi si Sara pwede na maging presidente at sirain ito? Pwede rin. O ang tuktok ni BBM ang mahina? Ang resulta kasi diyan tao ang nagsasakripisyo, lalo na ang mga estudyante. Si Sara naman, alanganin sa pag-resign. Ayaw siguro niyang masabing bobo talaga siya. At ayaw niya ring masipa, siyempre kakahiya. Para siyang itinapong basahan. Ayaw naman ni BBM sisantihin dahil baka maawa ang mga tao kay Sara at maging presidente. Paano si Romualdez? Yan ang tinatawag na palpak na plano. Gagaling nyo. Si Ted. Shirley Jason ulit. Pinapasa ang mga bata kahit hindi pa marunong bumasa. Dapat mag-resign na yung Duterte na yan. Pahinga ka na muna, Karox. Ingat ka sa kalusugan mo po. God bless. Inom ka po ng mainit na tubig lagi. Tiis lang kahit mainit panahon. Get well soon po. God bless. Salamat po sa shout out, Karox. Oo. Basta. Dito. Maski na kukunti tayo, masaya tayo, di ba? Federico Mandak, shout out. Ma'am Shell Magno, si Sara nakatuon po ang panahon sa politika. Wala siyang panahon para pag-aralan ang sistema ng edukasyon ng mga bata, kaya hindi niya talaga alam. Wala siyang intensyon kung paano ba mapabuti ito. Kasi politika ang priority niya at kaya kapito ko siya sa DepEd ay siguro dahil sa budget nito. Kaya wala tayong maasahan sa kanya. Baka mamaya pa ituro niya sa DepEd ay pag-aralan ng Chinese ang mga bata. Pag-aralin ng Chinese ang mga bata gaya ng ginawa niya kahit nagkakapilipilipit, kanda bulul-bulul na, masaya siyang bumabati sa China ng salitang inchik. Ewan ko sa'yo, BBM, bakit hinahayaan niya pa sa DepEd si Sara? Lalong magiging pinakakulela tayo sa literacy rate sa buong mundo. Si BBM kasi, politika rin ang inuuna, pareho silang dalawa. Mismo, Federico Mandak. Pahinga ka, Sir Rox, God bless. Oo, salamat talaga sa inyo. Mga concern nyo ng mga friend. Hanggang ngayon nga, gulo pa rin eh. Ang hirap magtindi yung tumama sa akin, mga boss. Oo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan ang tunay na rally. Yung totoong saloobin ng mga naghihirap na manggagawa. At hanggang ngayon, kawawa pa din. Kaya hindi ito mawawala ang galit ng ating mamayan. Kailan kaya magbabago ang buhay ng mga Pinoy? Sus Mariusep. Tignan natin, Elizabeth, sa 2025 midterm election, Diyan natin malalaman kung may pag-asang magbago ang buhay ng mga Pinoy. Ngunit dapat subalit, pag nanalo si Ipe at si Boom Tarat-Tarat, tabla-tabla na tayo. Mag-iiba na ako ng content. Para lang tayo mga tanga rito, nagkakwentuhan tayo ng walang mangyayari. Mahirap. Ibig sabihin, mahirap
talagang kausapin ng tanga. Oh. Di ba? Walang kwenta sa kanila. Basta meron sila 500, yari na. Patay tayo dyan. Rolando Gutay, sabi niya, minsan mga Pilipino mahina sa classroom pero magaling sa aktual. Base sa obserbasyon ko, halimbawa 3 engineer from Singapore, Philippines, Malaysia, ilagay mo sa field, hamak galing ng Pilipino. Oo. Jun Lagon, my friend, shout out. Good day, Manong Roque. Nung napanood ko yan, kaninang umaga, naalala ko, college day ko. Very thrilling ang mga rallies noon, lalo na mga lightning strikes. Ganun po ang tunay na rally, very indignant talaga. Dala mo kasi ang pagpupuyos ng masa at lipunan upang kahit anong isalubong iharang o ihampas sa iyo ay di mo mararamdaman kasi lumalaban ka para sa bayan. Totoo yan, friend. Totoo yan. Ngayon lang. Yung mausog niyo, wala yan, bayad yan. Pero itong rally ng mga manggagawang Pilipino, totoo yan, friend. June 360 ulit, oh. Ang laki po talaga ng problema natin sa basic education dyan. Nung nag-aaral pa mga anak ko dyan, pagpasok pa lang, pahirapan na sa dami ng mga aklat na bitbitin ng mga bata. Tapos pag uwi, ang daming assignment. Nung lumipat sila dito, ang dala lang nila papuntang school ay snacks, lapis at notebook. Yung lunch nila provided na rin ng school, pero pwede ka pa rin magdala ng lunch mo kung ayaw mo ng pagkain sa school. Di rin ako nahirapan sa mga anak kong nakapag-college dito, lalo sa community college lang sila, parang public school dyan. The thing is, kahit di ako gumastos ng husto, may sapat namang edukasyon ang mga anak ko. Swerte naman dyan. Ang ganda dyan, ha. Dito, wala eh. Sabi nga nung yung pinsan kong principal sa elementary, oo. Wala daw. Sabi niya nga, ito ang sa lahat ng naging DepEd secretary, ito pinakagrabe. Al Olalia, shout out. Get well, Xerox. Have a good Labor Days. Regards to all Kawarriors. God bless. God bless, Al Olalia. Mary Grace Santos, shout out. Pagaling po kayo, Kuya Rox. God bless. Salamat, Mary Grace. Rinaldo Gonzalez, shout out. Kawawang manggagawa, naging araw ng pagngangawa. African Sai, shout out. Shout out, Manong Rox. Magpagaling po kayo. Oo, salamat sa inyo, sa inyong concern. Raul Istingo Jr., shout out. Tama po kayo, sir. Dapat talaga palitan na siya. Yung competent talaga humawak ng posisyon bilang Department of Education. Totoo naman eh. Alam din naman niya yan eh. Alam din naman ni Marcos yan. Ewan ko sa kanilang dalawa, mag-partner sila, di ba? Partner. Arlen Morales na, shout out. Tatay Rox, pagaling po kayo. Sobra daw init dyan sa Pinas. God bless po and to your family. Oo nga talaga, sobra. Akala mo. Marilo Pabian, shout out ah. Take your time and have enough rest po, tay. Kasi napagod kayo sa inyong labing apo. And your sobrang init panahon din dyan sa atin. Get well soon po, tay. And your, tay, yun ang mahalaga, tay. God bless you and your family. Hope na okay na po si apo ninyo. Okay na, oo. Marilo Pabian ulit to. Nakakaawa naman po ang mga manggagawa natin. Sa kabila ng init ng panahon, heto sila at nagpapahayag ng mga hinaing na sana makinig ang nasa gobyerno para sa kahilingan nila at nang maibsan ang kahirapan nila tulad na lang ng mga jeepney drivers. Paano na pamilya nila? Tiyak po marami ang mananawagan dyan na pababain na si Sara. Nakakaawa na rin kalagayan ng ating mga estudyante sa pamumuno ni Sara. Totoo yan, nak.
Nasa presidente nga din po, bakit hinahayaan niya ang ganyang kalagayan ng DepEd sa pamumuno ni Sara? God bless us, Potay at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Mission accomplished, mga friend. Shout out, Jane Labaina, my friend. 3JC Hope. Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out ha. Ryan Yumura. Jeff Ramos, shout out. Oh. Oy, Boyong Kong Balong. Hindi pa tayo nagkakakwentuhan ulit ha. Brother Eli Asisio, shout out. Ay, oh. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado. Hanggang dito lang po mga boss. Hanggang bukas po ulit, no? Salamat po sa concern. God bless. Good night. Oy, pahabol. Buti hindi ko pa na ano. Ano palagay nyo kay Bato sa kanyang talumpating ginawa dito sa Senado, no? At tungkol sa galit niya kaya Maharlika. Yan, para meron ho kayong ma-comment sa akin, no? At iboboto niyo pa po ba si Bato sa 2025? Kung ako tatanungin nyo, hindi na. Good night mga boss.